Itong presidente natin ito pathological liar na ito eh. Pathological. Grabe pagsisinungaling. Nagalit pati langit. Sa kasinungalingan niya na 5,500 na, ano pangalan tawag niya? Completed flood control. Binangga raw ng barko. Sus Maria Jose po. Total, nagtanong ka, magtatanong na rin ako sa inyong tatlo. Sa inyong tatlo. Kasi fan nyo ako eh. Bakit si Secretary Abalos, niwi ng niwi? Ayun, Ha? po, yan ang nga ba Pansin ko yun, pansin. Napansin mo rin yun. Oh. Boss Dada, napansin mo rin yun. Pa-drug Di lang ho tayo nakapansin dyan sa pagniwi nitong si Abalos. Kaya ang tanong dito, Abalos, kailangan na rin ba namin ipanawagan ang yung hair follicle test? Yan ang nga ba problema natin. Shoutout doon sa mga kongresistang kontratista. Maging itong si Senator Ping Lacson, nagsalita na ho kaugnay doon sa pagyayabang dyan sa 5,500 flood control infra na ginastusan ng 210 billion pesos. Ang problema ho dito mga kababayan, pagka mayroong proyekto ang pamahalaan, kadalasan yung mga nagpupondo dito sa mga proyekto na to, sila din ho ang kumukontrata. Yung mga congressman na yan, walang yaho talaga yan mga kababayan. Kung dati nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 10 to 20% napupunta sa mga buhaya, sa mga fixer o sa mga pumapapil sa pamahalaan para dito sa mga infrastructure project na to, at 80% napupunta sa proyekto. Ngayon ho mga kababayan, baliktarin ho natin yan. Napupunta sa mga buhayang congressman, sa mga contractor, 80% at napupunta ho sa proyekto, 20 to 10% na lang ho. Kaya wag ho kayong magtaka kung bakit doon sa nagdaang bagyong Karina, talagang yung mga iniyabang nitong si Marcos Jr. sa kanyang zona na 5,500 flood control infra na ginastusan ng 210 billion pesos, hindi daw gumana kasi dahil sa basura, dahil sa climate change, napakarami yung cheche-bureche. Tanggapin nyo na lang, hindi preparado ang Pilipinas, inutil lang namumuno, yung mga programa para maiwasan ng baha, kinurakot ng mga buhaya dyan sa House of Representatives. Ganun ho yun panigurado napakarami hong contractor na congressman dyan. No, kailan nga lang may nakasagutan si di ba? Si Joel Villanueva. Contractor din ho ata yun Meron nung nakasagutan na isang congressman. Kaya naman ho mga kababayan, dapat ho talaga sa susunod na eleksyon, kilala nyo naman ho yung mga yan, yung mga walang yung politiko na yan. Huwag nyo na hong iboto sa mga distrito nyo. Kita nyo naman ho ang ginagawa. Pagkakilala nyo na hong kurakot, kahit nagbibigay pa ng ayuda yan pag panahon ng kampanya, huwag nyo hong iboto. Dahil ang balik ho sa atin yan, kagaya yan, no? Daming na perwisyo. Yung maagang evacuation, linigas yung mga tao, hindi ginawa. Tapos noong pagkatapos ng baha, mamaya meron akong ipapakita. Pero bago yan mga kababayan, gusto ko muna nating i-shoutout yung ating mga tagapanood. No? Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Kahit wala po tayo sa ating studio, talagang ang dami yung nakaabang sa ating mga update dito sa PH Update. At sa mga baguhan ho dito sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang sayo na ho natin dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, itong si Senator Ping Lacson, kilala naman ho natin to. Pagka meron ho talagang issue sa ating bansa, isa ho yan sa, kumbaga, napaka-vocal ho ng mama na yan. No? Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, pasadaan lang ho natin. Ito na ho mga kababayan. Ito dapat wag na kayong magbangka Alam mo, yung mga buhaya na yan, magaling naman lumangoy. Sino ho bang kasama ni Tambaluslos? Naku po, yan ang problema. Ano hubong pakinabang nyo dyan sa gitna ng baha na yan? Ang trabaho nyo ay bumalangkas ng batas. Hindi nyo kailangan lumabas ng karsada para tingnan nyo yung baha. Nakikita nyo naman ho sa television, para saan na naman yan? Photo ops, para makita ng taong bayan, lumalabas kayo sa kalsada. Kaso ang problema, yun nga mga kababayan, karamihan doon sa mga proyekto ng ating pamahalaan, mga infra project, tumatrabaho ho dyan yung mga paboritong contractor ng mga congressman o di naman ho kaya yung mismong construction company o kung ano pa man yung pagmamay-ari ng mga congressman, kamag-anak man nila, kaibigan nila. Basta kikita ho yung mga congressman na yan. Di natin pinapatungkulan si
Tambaluslos at yang si Aurelio Dong Gonzales yan. Kumbaga, sinasabi natin in general kasi mga balat sibuyas-suya mga yan. Pero, ang masasabi lang ho natin dito sa larawan na to, yan ho ang larawan ng mga politiko ngayon sa ating bansa. Pagka mayroong oportunidad para mag-epal, talagang sinusunggaban ho ng mga walang lang yan. Ni isa sa mga yan, huwag niyo hong iboto. Kaya nga tanong ho natin dito sa PH Update, ano ang pakinabang ng sambayan ng Pilipino diyan sa paglabas nyo yan sa kalsada? Wala akong kakwenta-kwenta. Dito naman ho mga kababayan, ayun na nga, talagang walang humpay ho ang pagsisi nitong si Marcos Jr. doon sa mga basura sa flood control. Sir, tigilan nyo na ho yung pagsisi na yan. Wala na hong magagawa. Ang sabihin nyo, inutil ho talaga ang pamahalaan nyo. Pero kung ayuda usapan yan, pati ho ayuda ata kayo, naubos na pinamimigay nilang ayuda. Asan na yung mga ayuda nyo? Ngayon kailangan yung mga ayuda nyo. Naku po, baka maano kayo niyan, ma-disappoint yung mga kababayan natin sa papalapit na eleksyon. No? Hindi iboto yung mga senatorial slate nyo. Kaya naman mga kababayan, nakita nyo na ho ang kalidad ng pamumuno nitong si Marcos Jr. sa papalapit na eleksyon. Kitang-kita nyo naman ho mga kababayan, kung sino man ang mga senatorial candidate na itataas ang kamay nitong si Marcos Jr., huwag niyo hong iboto. Dahil lalo lang hong lalala, sino ba mga ilinagay niya dyan, no? Na meron talagang malasakit ngayong mga panahon na to. Yang si Abalos, yan ang kinakagat niya na labi niya kasi hindi niya na humapigilan. Kaya yung intro natin kanina, yung kay Sir Jason, saan ako po, parang kailangan din hata nating manawagan para sa drug test nitong si Abalos. Ayun na nga mga kababayan. Pasadaan na din natin itong ating Vice Admiral. Oy, lumubog ang Pilipinas, madam ha. Kailangan namin ng isang mahusay na Vice Admiral para tumimon. At meron pa ho pala tayong tanong dito sa administrasyon na to. Di ba yung mga bagong EDCA site na ginayabang nyo, for humanitarian purpose? O ano na hong nangyari? Mag-comment nga ho yung mga naapektuhan sa nagdaang Karina kung meron ho kayong nakitang mga apam dyan. Para doon sa mga dalagita, pagka meron kayong nakitang apam na nag-humanitarian, sunggaban nyo na kagad para yung nayabang nila yon, yung mga bagong EDCA daw, hindi para sa gulo yan, hindi para sa gera, para daw yan sa humanitarian. Nasaan na sila? Ito lang nakita natin ito lang mga crocodile lang yung nakita natin dyan sa sa bahay, pero wala tayong nakikitang mga kano, pati yata yung mga nakano nasa lanta. Baka, ang problema ko nito mga kababayan, imbis na tayo rini-rescue ng mga kano na to, cargo pa ho natin itong mga tayo pa ho ang magre-rescue dito sa mga walang yung kano na to. Yung mga nakadestino dyan sa mga bagong EDCA site na iginawad ng administrasyon ni Marcos Jr. sa bansang Amerika. Kaaga-aga talaga itong si Marcos Jr. Ito, si Sir Jason sa bumira din siya. Patunay ni Karina Habagat na drawing o katang-isip yung 5,000 flood control project costing 210 billion pesos. Ang lakas talagang bumira nitong si Sir Jason sa ibang klase. Lagay natin dito yung larawan nitong si Lisa Araneta Marcos at yung pag-iapal nitong si Tambaluslos habang mag-react tayo dito sa pinaka-latest na press con ng SM9, no? Palakpakan naman muna natin yung mga iniidolo natin dyan, si Sir Jason sa yung mga banateros. Andyan ho silang lahat. Palakpakan natin. Yun. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Malinaw po ito na until now for almost 2 months, hindi po humingi ng kapatawaran ang pamunuan ng Philippine National Police or ang si Boy Tainga. Si Secretary Boy Tainga, si Abalos. Si Boy Tainga. Boy. Bakit po? Mahalaga po ito sapagkat hindi. Di ba? Hindi lang tayo nakapansin. Di ba? Ganun siya. Kung si Marcos, ganyan, siya ganito. Gumagano si Abalos. Lang po sila hindi humingi ng kapatawaran, pinanindigan pa nila ang mali, ang abuso nila at ipinagpapatuloy pa.
Hindi na humingi ng kapatawaran at mga pagpapaumanhin sa inosente, ordinaryong mga mamamayan, tribot, katutubot, mga pamayanan, kabataan at kababaihan na sinaktan nila at mga inosenteng mga religious workers ng isang relihiyosong organisasyon ay kanila pang ipinagpapatuloy ngayon ang pang-aabuso nila 24/7 at the expense of the funds of the people. Kaya po namin ito binibring up. At pangalawa, banggitin ko na minsan na before tayo makalipat doon sa iba pang mga pag-uusapan natin. Magkaiba po yung ginawang gimmick na reklamo nila Sonny Trillanes at ng grupo niya sa kay Digong sa ICC. Sapagkat ang gusto nilang ipatigil yung Thank you, Carrie. Before we move on to our next topic, Sir Jay and Dr. Ray. Alam mo, kung minsan nakaka-discourage, di ba, na eto tayo, laban ng laban, pero mukhang walang nangyayari. Pero hindi. Alam mo, ako naniniwala na ang Pilipino masyadong pasensyoso. Kaya lang, pagka... Ano lang natin minsan tayo din ganun nararamdaman natin. Kasi kaisa ho natin yan sila Sir Jay, yung SMNI, yung kung ano yung pinaglalaban nila, di ba? Minsan pinanghihinaan ho tayo ng loob. Hindi naman natin maiiwasan yun kasi kita naman ho natin yung tolerance ng mga Pilipino dito sa korupsyon at sa mga kawalangihan dito sa Marcos Jr. Napakataas. Pero tayo ay naniniwala sa ating mga mumunting boses dito. Pagka tayo ay naririnig ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ngayong mga panahon na to, talaga napakarami ho na namulat. Kailangan pa kasi na merong mangyaring ganito. Para yung mga Pilipino, ma-realize nila na walang iya talaga tong administration na to. Sa pamamagitan ng mga boses natin, at dito sa nangyari kay Karina na to, sa tingin ho natin, maraming namulat ng mga Pilipino na talagang walang ginagawa ang administrasyon na to kung hindi pasayahin yung kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, at kung sino mang makikinabang na malapit sa kanila sa pamahalaan. Dumating na sa punto, talagang nag-aalsa yan. Maaring hindi siya EDSA type, maaring hindi siya panahon ng hukbalahap, no? Pero may mga pagkakataon At saka, malaki ang paniniwala ko. Like, for example, nakikita natin sila Banat Bay, sila Boss Dada. Yung mga maliliit na boses ay naririnig na. No? Correct. Tingnan mo na lang, sa issue na lang nung... Kasi hindi lang hindi lang pang-aabuso, pati pagsisinungaling, grabe na itong presidente natin ito pathological liar na ito Pathological. Grabe pagsisinungaling. Nagalit pati langit. Sa kasinungalingan niya na 5,500 na, ano pangalan tawag niya? Completed flood control. Binangga raw ng barko, Sus Maria Jose po. Pati yung basura sinisi. Hindi ko maintindihan ako ayoko sanang gamitin yung salitang bangag, no? Kasi adik lang ang alam ko kasi. Ngayon, Talaga ito si paano Sergio. mo sasabihin na hindi mulat ang Pilipino? Nung nagbasa siya ng pagkabilis-bilis, sabi ko nga, 100% ang rate ko sa kanya sa speed reading. Ang nanood hanggang ngayon, 460,000. Speed reading. Pati replay, no? At saka ni Giba, no? Giba. Na, anong tawag nito? Japake daw, no? Yung anong tawag niya? Yung video na sumisingot. Alam mo, ako nagtataka, hindi naman siguro ganun katanga. 26 million Pilipino ang sumubaybay as against 460,000. So, ako naniniwala ang mga Pilipino ngayon, unti-unti na, kundi man nabibigla ng Pati sila kinukwestiyon na nila. Sipin mo, 1 billion araw-araw yung ginagastos sa pagpigil ng baha. Mga kababayan, yung mga nangyayari ngayon, yung mga kaganapan ngayon sa ating bansa, na ho siguro yan talagang itinadhana na para matapos na ang mga kasinungalingan nitong administrasyon ni Marcos Jr. Napakalaki yung pera noon. 210 billion.
mga infra project na natapos na daw. Ngayon, yung 5,500 na yun, binangga daw lahat ng barko. Kaya ganun daw kasi nungaling. Ngayon, kung naniniwala pa kayo sa administrasyon na to at hindi kayo nagpo-post ng mga status nyo sa social media, naku po, kailangan nyo hong magsalita. Kasi kami ho dito, inaatid lang ho namin yung mga nangyayari na hindi pinapakita ng mainstream media. Yun lang ho naman ginagawa namin dito. Wala kaming sinisirano kung ano pa man. Ito ho yung realidad ng pamahalaan. Ngayon, nasa sa inyo ho yun kung ano yung magiging aksyon nyo ng pansarili. Kami ho, ito yung mga part namin bilang mga Pilipino, maihatid sa inyo yung mga katotohanan ngayong mga panahon na to, na kung saan ngayong mga mainstream media, wala na ho kayong masasagap na matinong balita, bagkus pagtatakip lahat sa mga kabalbalan na ginagawa ng administrasyon ng Marcos Jr. Pero darating ang panahon na yung naratibong sinusulong natin sa PH Update, maririnig din ho natin yan sa mainstream media dahil wala na silang pakinabang dito kay Marcos Jr. Yun ho mangyayari, for sure. Hindi pa rin nabaha ang ginagawa. Nagmumotorcade sa gitna ng baha. Ngayon lang ako nakakita ng presidenteng ganon. Naku. Thank you very much. Kumakaway pang ganon. Saan nakakita? Dalubyo nang dumating. Pagkatapos nagmumotorcade pa sa tubig. Hindi po ano po yan. Yan po ay promotion ng TV series ni Abalos. Hindi po yan namimigay. Kasi meron po siyang TV series, si Abalos, na sinalihan. Kaya po sila nagpo-promote. Hindi po relief yun. Pero ang bilis ng nila kay reaction ni Abalos. Kasama siya doon sa truck. Ang bilis niya pinagtanggol niya agad si Presidente Bonget. Tapos yung reaction niya dito sa KOJC hanggang ngayon wala pa. So, doon mo mapapansin mo talagang medyo may problema ewan talaga. Ko kung inaantay niya pa. Sabi nga ni Sir J, inaantay pa atang umusad yung kaso dito kay Secretary Boying. Hindi ko alam kung inaantay nilang pumasok muna si Secretary Boying. Ako nagtatanong lang Oo. Inaantay niyo pa ba si Secretary Boying? Kasi tanong lang dahil baka magaya ako dito sa katabi ko na huling nagtanong, nakulong. Wag naman sana. No, pero pwede naman silang gumalaw kahit na hindi makatrabaho si Secretary Boying kung siya man ay hindi nakakatrabaho, di ba? Sige, total nagtanong ka, magtatanong na rin ako sa inyong tatlo. Sa inyong tatlo. Kasi fan nyo ako Bakit si Secretary Abalos niwi ng niwi? Ayun, yan ang nga ba Pansin ko yun, Pansin mo rin yun. Boss Dada, napansin mo rin yun. Padrag di lang ho tayo nakapansin dyan sa panghiwi nitong si Abalos. Kaya ang tanong dito, Abalos, kailangan na rin ba namin ipanawagan ang yung hair follicle test? Test din natin yon dapat. Napansin ko din, baka maasim lang yung candy niya. Medyo nangangasim siya. Alright. Yes, Dr. Rain. Oo, correct ko lang si JJ, yung 26 million na views doon sa Polvoron video, 2 platforms pa lang yon, no? Na yung isa doon ay 80,000 shares. So sabi nung isang IT expert sa amin, siguro hindi lalampas yun ng 100 million views, no? So blockbuster. So gusto ko lang mag-comment doon sa yung pagmamalabis ng PNP, no, sa KOJC. Sa panahon ni PRRD hindi mangyayari yon, no? It would not have been possible under the presidency of Rodrigo Roa Duterte. Kasi totoong president siya, poprotektahan niya tayo at didepensahan niya tayo. In fact, malungkot ako kasi naalala ko nung time ni PRRD, maraming beses na witness ko, talagang sinabon niya yung pulis tapos ang sasabihin niya, lahat ng suot nyo galing sa Pilipino yan. Medyas mo, brief mo, t-shirt mo, tapos sasaktan mo sila. Ganon siyang president. Ito, ano narinig niyo dito? Sumunod na lang daw tayo sa batas. Sabi ni... Sakit, no? Ramdam, di ba? Yun ho yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, para doon sa mga nagtataka bakit hanggang sa ngayon, todo suporta tayo dito sa mama na to kay Tatay Digong. Yun ho ang dahilan. Itong si Bongbong Marcos. No, rubbing salt into our wounds.
siya mismo, hindi ka nga sumusunod sa batas eh. Bayaran mo yung 203 billion na estate tax. Ang Supreme Court mismo nag-utos. Wala kang karapatan sabihin sa amin na sumunod kami sa batas na ikaw mismo ang number 1 na lawbreaker. Naku. Thank you, Dr. Ray. Yes, Senori. Kasi sinabi ni Coach Oli kanina na walang reaction si Abalos sa nangyari noong June 10. Naku, tama kayo, wala po talaga siyang reaction. Nag-press con siya. Pero ang press con niya, nagbigay ng pabuya na 10 million sa ulo. Naku po, binibilang mo yan. Mga kayo dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., binabantayan, binibilang ho lahat ng kalukuhang ginagawa nyo ng ating mga kababayan. Lahat, huwag kayong mag-alala, yung susunod na Pangulo, hindi ho yan kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana wag sabihin sa atin na kung sino man ang papalit kay Marcos Jr. na pabayaan na lang natin ang nangyari doon sa administrasyon ni Marcos Jr. Wag naman ho sana. Please, wag naman ho sana. Marami hong kailangang turuan na leksyon para hindi na pamarisan ng mga susunod na maging presidente. Kasi ang mangyayari, magiging routine na lang. Okay, pagkatapos nito nga, presidente na to, papasok ako sa eksena. Magnanakaw ako ng magnanakaw. Magpapabusugin ko lahat ng kaibigan, kapamilya, malapit sa pamilya ko, at magpapakayaman kami lahat. Kasi sa susunod na administrasyon, papabayaan lang, hahayaan lang naman yun. Huwag naman ho sana. Sa susunod na administrasyon, habulin yung mga dapat habulin. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Sana maging nabuksan ng kaisipan ng mga kababayan natin na talagang itong administrasyon na to talagang pahirap ang ginagawa sa ating bansa ngayong mga panahon. As always, maraming salamat po. Mahal natin ang Pilipinas.